Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuho na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youth. Abay mahal ko yung si Diday ko. Diday ko, diday ko, Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinapabatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid, upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal, may lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at tabo parang ulap na itim, naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan, para sa kabataan
listen up. Feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa na mabali, papunta mamot-tama. Alaw pag-wine na nag-alala mo, tamamot-taba. Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo rin stole, namin choice mo, walang sagabal. TV, ref, speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Disco na everyday, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save, more, live. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB Audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB Audio, Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. Good morning mga kaibigan! Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ito po ang ABN Broadcasting Network. Legazpi, Albay. At ito naman po ang inyong lingkod, si Sir Dude sa programang Get Involved. Marami po tayo mga kaibigan na pag-uusapan, maging national o lokal man. Yan. Ano ang mga nangyayari dito or kaganapan sa probinsya ng Albay, sa LGU Legazpi? At ano ang nangyayari na? Ano ang mga update dyan sa nasyonal, lalong-lalo na dyan po sa Senado? Medyo talagang until now, mainit na mainit pa ang issue po mga ka-ABN sa Senado. Majority block versus minority block. At nakamasid ang mga sambayan ng Pilipino. Ayan, si Albay Governor Noel Irusal ay dumalo sa isang mahalagang pagpupulong para sa paghahanda ng Southern Jamboree ng Boy Scouts of the Philippines or BSP na idaraos mula Disyembre 10 hanggang 17, 2026 sa lungsod ng Ligao City, Albay.
Ang pagpupulong ay nagsilbing pagtitipon ng mga organisador at mga kinatawan ng lokal ng pamahalaan para tiyakin na ang kaganapan ay maayos at matagumpay na maisasagawa. Inahayag sa pulong na inaasahang sasali ang 8,000 hanggang 10,000 mga membro ng Boy Scouts mula sa iba't ibang probinsya ng Southern Luzon, kabilang ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Quezon, Batangas, Cavite, Laguna at Rizal. Ang kaganapan ay magsisilbing pagtitipon ng mga kabataan para sa mga aktibidad na nakakatulong sa kanilang pag-unlad bilang mga responsableng mamamayan. Ang pagdaraos ng Jamboree ay pinamamahalaan ng Boy Scouts, Mayon Council at Ligao Boy Scout Associate Council na magtutulungan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para sa mga kinakailangang paghahanda sa pulong. Tinalakay ang mga sumusunod na aspeto ng kaganapan. Siyempre yung paghahanda ng venue, pagtatayo ng mga tent site, pasilidad para sa pagkain, banyo at mga lugar para sa mga aktibidad tulad ng camping, hiking at mga palaro. Siguradad at kaligtasan, pagsasagawa ng mga hakbang para tiyakin ang kaligtasan ng lahat na kalahok, kabilang na ang pagbibigay ng mga tauhang pagsiguridad at mga first aid station. At ito pa yung transportasyon at pag-alis, paghahanda ng mga paraan para madaling makarating at makauwi ang mga kalahok mula sa iba't ibang lugar. At hindi mawawala yung pagkain at tubig. Tiyakin may sapat na pagkain at malinis na tubig para sa lahat na kalahok sa buong tagal ng kaganapan. Mga kaibigan, ano yung mga layunin ng Jamboree? Ang Southern Luzon Jamboree ay may mga sumusunod na layunin. Palakasin ang mga halaga ng Boy Scouts tulad ng katapatan, pagiging matapat, at siyempre, paglilingkod sa iba. Turuan ang mga kabataan ng mga kasanayan sa pagiging handa sa sakuna at kalikasan. Palakasin ang ugnayan at pagkakaibigan ng mga Boy Scout mula sa iba't ibang lugar. Ipakita ang magagandang tanawin at kultura ng Albay sa mga bisita mula sa ibang probinsya. Ayan. Dako po tayo sa LGU Legazpi. Pagpapatibay ng ugnayan, LGU Legazpi mainit na tinanggap ang OCD Region 5. Malugod na tinanggap ng pamahalaang lokal ng Legazpi, LGU Legazpi, ang pagbisita at courtesy call ng Office of Civil Defense or OCD Region 5 na pinamumunuan ng bagong Regional Director na si retired Brigadier General Bernardo Alfortes Jr., dating opisyal ng Philippine Army. Ang pagbisitang ito ay may layuning palakasin pa ang ugnayan at kooperasyon ng LGU Legazpi
at ng OCD sa mga programang nakatuon sa kaligtasan, kahandaan at pagtugon sa mga sakuna sa ating lungsod. Binigyang diin sa pagpupulong na ang magandang ugnayan ng dalawang institusyon ay mahalaga para sa mabisang pagharap sa mga hamon tulad ng mga kalamidad, pagbabago ng klima at iba pang sitwasyong nangangailangan ng agarang tugon. Iyan. Ang pagbisita ni R.D. Fortes ay isang magandang pagkakataon para muling pag-ibayuhin ang ating pagtutulungan, sabi ni Mayor Hisham Ismail, na sinasabi sa pamamagitan ng matibay na ugnayan natin sa OCD, mas makakapaghanda tayo para sa anumang posibleng sakuna at mas para sa anumang posibleng sakuna na mas maproprotektahan natin ang mga mamamayan ng Legazpi. Ngayon po, dako po tayo sa national. Ano po, sabi ko nga kanina, pag-usapan natin ang nangyayari dyan sa Senado, may majority black versus minority black. Pero po, pagkatapos ng commercial break, babalik po tayo mga kaibigan. Ano? Pag-uusapan po natin yan. Okay? Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Nagpaplano ka bang mangarap? Dreamhouse mo ba'y papalapit na? Negosyo ba'y sisimulan? Panahon na para mag-invest ka. Huwag nang mag-alala, sagot ka namin. Sa lupa't propina, siguradong angkin. AOC! ELM Real Estate Marketing. Abot kaya, siguradong panalo rin. Zero interest, installment pa. Madali lang, ID lang dala. Preyam lot sa perfect location. Hindi binabaha, safe investment mo yan. Sa ELM, future mo ay secured. Sariling lupa mo ay assured. Ready subdivided lots, handa na. Whole square meters, pataas pa. 20% down, reserve mo na. 2 years to pay, kaya mo to, diba? Diba, diba, diba? May libreng survey, may boundary pa. May deed of sale, kompleto talaga. Hassle free, walang problema. Investment mo ay sigurado na. ELM Real Estate Marketing. Mag-invest ng tama, wag magatubiling. Sana bua at Tabaco City. Strategic location, panalong pili. ELM, ELM. Kinabukasan mo'y itatayo natin. Sariling lupa, sariling tahanan, kasama ang ELM. Hanggang pangarap ay makamtan. Okay mga kaibigan, back sa ating programa. Minority Black
nagsasabi, kailangang magbitiw si Senate President Cayetano. Hindi na nagagampanan ang tungkulin. Ano ang masasabi niyo dyan, mga ka-ABN? Talagang mainit na mainit ang mga pangyayari kahapon. Patuloy na lumalakas ang panawagan ng minority bloc ng Senado na magbitiw si Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang posisyon dahil sa kanilang pahayag na hindi na niya nagagampanan ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng Senado. Ano po ang mga punto, mga ka-ABN, ng minority bloc? Ayon sa mga pahayag ng minority bloc, hindi na nagagampanan ang tungkulin, binabanggit o binanggit nila na simula nang magkaroon ng mga issue tulad ng pagliban sa sesyon, pagpapaliban ng mga mahalagang usapin, at ang pagliban niya sa plenaryo habang kasama si Senator Jinggoy Estrada noong mga nakarang araw, hindi na maayos na napaglilingkuran ng Senate President ang mga mamamayan. At pagkawala ng pagkakaisa sa Senado, idinagdag pa nila na ang mga desisyon at aksyon ng Senate President ay nagdulot ng higit na pagkakahati sa mga Senado na naging dahilan ng pagkaantala ng mga batas at programa na kailangan ng bayan. Naniniwala sila na kailangan ng Senado ng isang pinuno na makakapag-isa ng lahat ng senador, makikinig sa lahat ng pananaw, mag-focus sa mga pangangailangan ng sambayanan. Kaya nga, mga ka-ABN, may mga sumusuporta sa panawagan. Maraming mamamayan at mga organisasyon ang sumusuporta sa panawagan ng minority bloc dahil naniniwala sila na kailangan ng Senado ng isang pinuno na makakapagtaguyod ng transparency at accountability. May iba namang nagsasabing dapat bigyan ng pagkakataon si Senate President Cayetano na ayusin ang mga isyu at ibalik ang tiwala ng mga senador at ang mamamayan. Ibinibigay din nilang diin na mahalaga ang prosesong legal at mga patakaran ng Senado sa pagharap sa ganitong mga sitwasyon. Sinabi ng isang senador mula sa independenteng grupo, ang pagbitiw man o hindi, ang mahalaga ay tiyakin na ang Senado ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa bayan. Dapat nating bigyan ng prioridad ang mga issue na nakakaapekto sa lahat ng Pilipino kaysa sa mga hidwaan sa loob ng institusyon. Yun nga ang problema, mga ka-ABN, lalong-lalo na magkakaroon baga ng, sabi natin, ng hearing dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, diba? Paano na yan sa Huwebes kung hindi sisipot ang majority bloc sa pangunguna ng Senate President itong si Alan Peter Cayetano? Sabi nga, mga ka-ABN, patuloy na binabantayan ng mga mamamayan ang paparating na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa darating na Huwebes. Lalo na't may alalahanin na hindi pa sisipot ang miyembro ng majority bloc. Maraming tagamasid ang nagsasabing maaaring ito ay isang
parliamentary tactic ng majority para mapanatili ang kanilang posisyon ng kapangyarihan. Lalo na't nabawasan na sila ng isang membro matapos ang pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Sabi nga, ang pagkakancel o paliban ng hearing na kung hindi maabot ang quorum, kailangan sabi nga, kailangan bilang ng membro para sa, sabi natin, makapagsimula ng sesyon. Maaring kailangang kanselahin o ipagpaliban muli ang hearing. Ito ay magdudulot ng karagdagang pagkaantala sa mga investigasyon na kailangang tapusin para sa interes ng bayan. Maaaring gamitin ng minority bloc ang mga tuntunin ng Senado para hilingin na payagan silang magsagawa ng informal hearing o briefing para ipakita sa publiko ang mga ebidensyang nakalap na. Maaari rin silang maglatala ng kanilang sariling ulat para tiyakin na maiparating sa mga mamamayan ang katotohanan. At siyempre, ang kawalan ng presensya ng majority bloc ay maaaring magdulot ng mas maraming tanong mula sa mga mamamayan tungkol sa kanilang motibo. Maaaring lumakas ang hiling ng mga tao na magsagawa ng transparent at maayos na proseso. Kaya yan mga ka-EBN, nako talagang sabi nga natin, ang hindi ko lang maubos maisip, mga ka-EBN, mga katanungan palaging mag-iisip-isip ka, di ba? Mas mahalaga pa ba? Or mas mahalaga ba ang samahan si Senator Estrada kaysa sa pag-preside sa Senado? Yan ang tanong din ni Ma'am Winnie Munsod, di ba? Kilala nyo naman si Ma'am Winnie Munsod, di ba? Isa rin siyang, ang alam ko, isang political analyst po siya, di ba? So, yun. Bakit ganoon? Mas inuna pa nila na samahan si Senator Jinggoy Estrada para sa kaso niya kesa mag-preside sa Senado. Kaya sabi niya nga, pinuna niya si Senate President Cayetano. Sa madaling sabi mga ka-EBN, binatikos ni dating Socio-Economic Planning Secretary Winnie Munsod sa Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa pagliban niya sa sesyon ng Senado noong Hunyo 1 habang siya ay kasama ni dating Senador Jinggoy Estrada sa Camp Crame matapos itong arestuhin. Sa isang panayam, binatikos ni Munsod ang pagliban ni Cayetano sa plenary session kung saan dapat siyang mag-preside. Dahil ang kanyang oras ay inilaan sa paggabay kay Senator Estrada. Sinabi ni Munsod, isang tanong na dapat itanong. Mas mahalaga ba ang samahan si Senator Estrada kasi sa pagharap sa sesyon ng Senado? O kayo mga ka-EBN, ano ang masasabi nyo dyan? Na samantalang tayo ang nagpapasahod sa kanila, ay parang sila na ang batas. Hindi na nila tinitingnan kung ano ang mga dapat nilang gawin na maipasang bill. Lalong-lalo na ang mga dapat na magawa nila,
Marami po yan, Bill. Hindi ko na po iisa-isahin. Hindi ko na po ididetalye na dapat sana kahapon or the other day na dapat natapos na po yan, aprubahan na. Eh, anong nangyari, di ba? Si Bunso na isa sa mga bisitang inanyayahan para sa isang talakayan ukol sa mga programa ng gobyerno. Ngunit, naghintay sila ng 2 oras sa sesyon doon sa session hall dahil hindi dumating ang mga membro ng majority block. Ang grupo nila ay nagdala pa ng bandila na may sulat na serve with integrity. Idinagdag pa ni Monsod na hinihikayat niya ang mga senador na ibigay ang prioridad sa mga tungkulin ng Senado at sa mga mamamayang naghihintay ng aksyon. Yun nga ang sinasabi na binanggit din niya na ang panawagan ng Senate President Peter Cayetano na manatiling tahimik ang mga senador bilang bahagi ng pagtataguyod ng kalayaan ng Senado ay hindi katanggap-tanggap. So yun mga kaibigan, ganun po yan. So, marami pa tayong pag-uusapan. Pero, ito bago ako magtapos, yung kunting, kung lang doon, sabing, hindi naman tayo abogado, pero base lang po sa mga ulat, sa nangyayari dyan, nakikita natin sa social media, na sana itong si Senate President Peter Cayetano, dapat pagpapairalin niya po ang kapakanan ng bayan. At hindi po sa ilang kaalyado o kasi pag nangyari ang ganoon, bakit andyan ka pa? Sino ang pinagsisilbihan mo? Ang mga kaalyado mo? O ang sambayan ng Pilipino? Na ang sambayan ng Pilipino, siya po ang nagpapasahod sa inyo. Mahiya naman kayo. Inaasahan po ng sambayan ng Pilipino na hindi maantala ang mga programa. Lalong-lalo na pagdating sa mga mamahihirap, sa kalusugan, sa tinatawag nating ekonomiya at yung kalusugan ng mga tao. Di ba sa kalusugan, hindi ko na ididetalye, meron na dyan na dapat maipasa na ano ang nangyari. Di ba naantala? Ganyan ba ang gusto nating makita na ang Senate President at ang majority block na kinasasangkutan nila ng halos lahat na may mga kaso? Yan ba ang ipagmamalaki natin? Yan ba ang sasabihin natin na gustong makita sa atin ng international community? Di ba nakakahiya? Kaya dyan po ang minority block, sabi natin na talagang sabing nagre-react sa mga galawan nitong mga majority block kasi hindi maayos. Kahit sino naman, bilang Pilipino, ako bilang Pilipino, nagbubuwis. Ganun ba ang gusto niyo? Ganun ba ang mga pagsisilbi niyo sa mga Pilipino? Ha?
Mag-resign na lang kayo, mga... Ay, nako. Bago pa tayo ma-high blood dito. Sige, paalam na tayo, mga kaibigan. Nako, ito na. No? Sa susunod na lang, pag-uusapan natin. Marami pa tayong pag-uusapan dyan sa Senado, sa mga nangyayari dyan. Na pinagsisilban nila ang sa kanilang interest. Hindi naman interest ng mamamayan. Mamayang Pilipino. Yan. Please follow, like, and share Alejandro Broadcasting Network. Sa pangunguna ng ating General Manager, Sir G. Alejandro B. Alianza Jr. with our CEO ng Daraga Home Depot, Ma'am Sel Natur. At of course, dito po ang ating mga sponsors na makikita nyo dyan sa screen. Thank you so much po. With our technical on board, Sir Jonathan. At ito naman, ang inyong lingkod, si Sir Jude sa programang Get Involved. I love you. Bye-bye.